Magandang umaga po sa pumasa sa atin. Pililit po tayo ay tumayo. At kung meron tayong Biblia, buksan po natin ating mga Biblia sa mga awit 21, 1 hanggang 13. Mga awit 31, 1 hanggang 13. Kung dyan na kayo, sabay tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi dito sa 31, natutuwa ang Hari Yahweh dahil sa bigay mong lakas, dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak. Iyong binigay sa kanyang inaasam, ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Nilapitan mo siya lubos na binasbasan. Dalisay na gintong korona, sa ulo niya inilagay. Pumiling siya ng buhay at iyong ibinigay, ang mahabang buhay na magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal at kadakilay sa kanya iyong ibinigay. Pagpapala mo na sa kanya magpakailanman, ang iyong patnubay dulot sa kanya'y kagalakan. Sa katastasan Diyos, ang hari ay nagtitiwala. Dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Dadakin ng hari ang lahat niyang kaaway, bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya'y nasusuklam. Sa kanya'y pagdating, sa apoy sila'y susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. Walang matitira sa kanyang lahi sapagkat sila'y lilipulin ng hari. Sa masamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang nagtatagumpay ng plano nila. Ila'y kanyang papanain, ila'y urong at patatakbuhin. Pupurihin si kanamin, Yahweh. Tataglag mo yung kalakasan, aawit kami, at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Salamat sa salita ng Diyos at binabasa. Nalangin mo tayo. O Diyos, Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, sa umaga ito, Panginoon, kami o Diyos sama-sama at magpupuri at magpapasalamat, Panginoon, na iyong kadakilaan na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Lord, salamat sa kapatiran, Panginoon. Nandito sa bahay pananambahan, Panginoon, upang kami, O Diyos, magsama-sama ipagkaloob namin, Panginoon, ang nararapat na pagpupuri at nararapat, Panginoon, na papasalamat na pinagkaloob mo, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Diyos, salamat, Lord, maraming salamat sa pagkatawid niyo, Panginoon, na ang bawat sa amin, Panginoon, binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan mo, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, kagalakan, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, upang sa araw ng Panginoon, wala kami dahilan, ikadahilan, Panginoon, kundi, Panginoon, ibigay namin, Panginoon, ang aming nararapat na pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, sa dakilang Diyos na aming pinaglikuran. Diyos, salamat sa araw nito, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Minsan, Panginoon, kung mayroong, Panginoon, kalungkutan, Panginoon, dahil sa aming kapatiran, Panginoon, na kinuha mo na, Panginoon, ulit kami nun natutuwa kayo, Panginoon, dahil kapili mo na siya, Panginoon, sa iyong kaharian ngayon, Panginoon. Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, patnubayan, Panginoon. Pagkakaisa ng Panginoon, ang bawat mga anak mo, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, mga suliranin, Panginoon, na buhay, Panginoon. Hindi ito, Panginoon, nakahadlang, Panginoon, upang kami po rin patuloy na dumulog, lumalapit, Panginoon, ikaw, Panginoon, aming itaas. Ikaw, Panginoon, amang sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, patnubayan mo po ang aming mga gawain, Panginoon, mula sa umpisa, Panginoon, hanggang matapos ng Diyos, na iyong mga salita, Panginoon, na itanim mo, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon, upang ang bawat sa kain, Panginoon, bilang mananampalataya, Panginoon, mga anak mo, Diyos, lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Kahit, Panginoon, marami kaming mga pinagdaanan, Panginoon. Hindi mo, Panginoon, kami pinabayaan, Panginoon. Bakit po tinulungan mo kayo, Panginoon, upang kayo, Panginoon, magiging matatag sa aming mga lakbayin, Panginoon. Matatag, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon, sa pamagitan ng pagsubok, Panginoon, na dumating sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bagay sa Panginoon. Patuloy ka rin purihin, sakilain, at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan ng Diyos. Ito nalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang ating kapagligtas. Amen and amen. Amen po. Good morning po sa ating lahat. Hindi nga po napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Sa umaga nito ay pakibati po ang inyong katabi. Good morning po sa inyo lahat. Dahil bukas po ay hindi natin alam yan ang aming
pagsisipag. Ganun pa man, kahit anong kalagayan, nararamdaman, lagi po natin panabigan ang pagpuri sa ating Panginoon. Ang awit o Diyos, ikaw ang ating Diyos, na lagi mong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas, hayaan mo sa sanktuaryo
Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, may po yung lumalapit sa iyo, nagpapaalala. Lord God, naway maging mabuti at mabangong sa iyo, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo sa umagang ito, O Diyos. Pakalinisin niyo nga po ang aming puso. And Lord, right now, Lord, we speak blessings, Panginoon, sa iyong mga anak na narito. Ano po yung kanilang nararanasan, ang kanilang mga hinaing, O Diyos. Inyo nga po itong ibigay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Comfort us, Lord, sa lahat ng aming mga pinagdaraan. Salamat, Panginoon. Gawin niyo pa rin po kaming daluyan ng iyong pagpapala. Kahit nahihirapan po kami, kahit na maraming pagsubok sa ating mga buhay. Purihin ka. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po natin namnamin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Katapanan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y
Magandang umaga po, dakilang Diyos na mapagpala. Narito po ang inyong mga anak, Panginoon. Dakilang Diyos, nawa matagpuan mo po kami, Panginoon, na nagtatapat sa inyo. Matagpuan niyo po ang aming puso na malinis, na nakahingi na ng kapatawaran dahil sa aming mga pagkukulang. Matagpuan mo po, Panginoon, ang mga bata, ang mga kabataan, ang mga senior, dakilang Diyos, na patuloy na nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Ngayong umaga, dakilang Diyos, salamat sa mga worship team, dakilang Diyos, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nagpatuloy na naglilingkod, dakilang Diyos, na nagtuturo ng iyong salita, at salamat sa mga nakikinig, dakilang Diyos, na patuloy nilang maunawaan, Panginoon, ang iyong salita para sa ikatitibay ng pananampalataya ng iyong mga anak. Panginoon, lalapit po namin sa iyo ang aming bansa, dakilang Diyos, na nalalapit, Panginoon, ang eleksyon, dakilang Diyos. Panginoon, nawa turuan mo po ang mga elektor na pumili na totoo na maglilingkod po sa iyo. Totoo na maglilingkod sa sambayanan, dakilang Diyos. Hindi po yung pansarili ng nais, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, mayroon ka magandang layunin. Ito po ay ibinibigay mo po, Panginoon, sa inyong mga anak na laging inilalapit, laging itinadalangin na magkaroon ng totoo na katapatan na maglilingkod sa bayan, dakilang Diyos. Salamat sa bawat iglesia, Panginoon, na nag-uukol ng panalangin para sa aming bayan, para sa aming mga namumuno ng bansa, Panginoon. Hindi na po namin dapat isa-isahin, dakilang Diyos, sapagkat nakikita niyo po, Panginoon, namamalas niyo po, Panginoon, lahat na ito ay hayag at lantad sa inyong paningin, dakilang Diyos. Ama, ang dalangin namin, kami napipili na maglilingkod sa aming bansa, sa aming bayan, sa aming lalawigan, Panginoon. Ikumbit niyo po ang mga puso, Panginoon, ng mga taong to napipili, Panginoon, para maglingkod po sa iyo. Lord, ang dalangin namin, kami po ay patawarin po sa aming mga pagkukulang. Sa panahon ng aming panambahan, sa panahon ng aming pag-aaral, sa panahon ng aming prayer meeting, dakilang Diyos, ang dalangin namin, magkaisa po kami
sapagkat ito po ang iyong sinasabi sa banal na aklat sa Hebreo 25, Panginoon. Dakilan Diyos, nawa ito ay maunawa namin. Lord, aming dinadalangin din ang aming Mother Church, dakilan Diyos. Sa ngayon, sila po ay nakatapos na sa unang bahagi ng paglilingkod. Nandun na po sila sa pangalawang bahagi ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga tagapagsalita, ang naghahayag ng iyong salita, Panginoon. Ang aming Mother Church, dakilan Diyos, nawa ay patuloy na magkaisa na paglilingkod din, dakilan Diyos. Ganyan din, Panginoon, ang lugar na ito ng balay-banay, dakilan Diyos. Huwag niyo pong lalampasan ito, dakilan Diyos. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon. Bagamat meron ka pong kinukuha, Panginoon, na mga anak para makating sa iyong piling, dakilan Diyos. Ito ay totoo, Panginoon, sapagkat sila ay mahal po. Dinadala mo na po sa iyong piling. Panginoon, ang dalangin namin, kami po na narito, dakilan Diyos, ay gamitin mo po, Panginoon, hindi sa panahon ng kami ay narito, kundi sa panahon din kami nasa aming tahanan, nasaan man kami trabaho, ano man aming gawain, dakilan Diyos, nasa kumpanya, nasa pabrika, dakilan Diyos, nasa paaralan, dakilan Diyos. Gamitin po, Panginoon, ang lahat ng ito, mga kabataan, mga nag-aaral, mga naglilingkod sa bayan at naglilingkod. May umaga ang dalangin namin, Panginoon. Gabayan mo po, dakilan Diyos, ang maghahayag ng iyong salita. Nawa, Panginoon, hindi po siya ang makita, kundi ang marinig, makita ang iyong mensahe na dadalhin ngayong umaga, dakilan Diyos. Gabayan mo po siya, Panginoon. O Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy magkumbig sa bawat bibitaw sa kanyang labi, dakilan Diyos. Andun po ang inyong pag-ibig, andun po ang inyong pagmamahal. Kami po na nakikinig, dakilan Diyos, ay huwag magsawalang kibo, Panginoon, sapagkat ito yung nais. Ang sabi mo po, Panginoon, sa aming pag-aaral, kapag narinig namin ang iyong tinig, ang iyong salita, huwag namin pagmatigasin ang aming puso. Ngayong umaga, dakilan Diyos, gisingin mo po ang aming puso na nagmamahal at naglilingkod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay aming hiling. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Praise the Lord. Medyo matagal-tagal na rin po na siguro last year pa yata, I think, hindi ako nagkakamali. Dahil nga po, January ay masyado po naging busy tayo sa pag-aanda nga po sa anniversary ng May. And nagpapasalamat ako sapagkat nakita ko yung iba, kay Roque. Nagagalak ako sa Panginoon. Yung iba po ay nakita ko na salamat sa Panginoon sa pagkapatuloy. So, purihin ang Panginoon. And it is really my heart's desire and also my prayer kung paano po ako yung nakikisa. The way na ating pong Tatay Tonyo sa panalangin ay it is not me, but it's all about God. It's all God. It's all of Him. And tuloy nga po sa Kanya po tayo. So, before we're going to have our prayer, and can we read this, just one verse in 1 Peter chapter 4, verse 7. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid, natitigin. Malapit na ang katapusan ng mundo, kaya tigilin ninyo
ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at na walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Shall we come in prayer? Father God in heaven, you already heard, Lord, our prayers, our petitions, on how grateful we are that we have you as our God. And as we come to you in this place, you continue, Lord, to see us, each and every one. May it be that you will see us, Lord, really having a genuine heart, a true heart, to acknowledge you, acknowledge your word. But once again, O Lord, as we gather in this place, this is a gathering of your people, and you are in our midst, dear Lord Jesus, through the Holy Spirit. Because no other name that we acknowledge and that we exalt and we magnify, and that is only the name of your Son, Jesus Christ, the name above all names. In this place, O Lord, we acknowledge your presence, we acknowledge your power. Let it be. But that once again, it is not me who stands up in front of your people, not even my voice, not even my appearance, not even who I am in front of your people, but it's you, Lord, who will truly manifest. It is your power that will work in every life for each and every one. Really, Father, we ask, Lord, for the power of the Holy Spirit to give us understanding of your word. That we acknowledge, Lord, how important it is sa buhay po namin ang iyong mga salita. And here we are, as we continue, Lord, to have this joy, hearing your word, listening to you, and tuloy nga Panginoon. Before we ask anything, you already knew, alam nyo na. And we know, Lord, that if it is according to your time, according to your will, it will come to pass. And we will receive this by faith. We thank you, Lord, for this blessed morning. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. This is one of the familiar verses of the Bible, 1 Peter chapter 4, verse 7. Ang basta nagpapaalala nga po, malapit na katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at na walang maging hadlang sa mga panalangin nyo. This March, and we are just 8 days na nakalipas sa buong March na ito, and we have still many more days for this March. And as you have noticed, siguro from, I don't know if that was the first day of March or I think hindi yata. Kasi lagi ko pinapakinggan kapag ka meron ng mga ng bombero, sabi ko, nagpapaalala na that March is a fire prevention month. But spiritually, ay kung paano po nakasanay March is a fire prevention month. Pinaiiwas ko tayo hanggang maaari, so pinaganda ko tayo hanggang maaari, matungkol po sa sunog. But spiritually, we need to keep our life and our faith, we need to keep it on fire. Kung meron mga fire prevention, ayaw natin nakasanay masunugan. So recently nga lang po, I think, hindi ko malala na time nakasa sa New God, meron doon nasunog na isang may sasakyan, may mga nadamay. And then, pinakahuli ho ay sa San Isidro, meron hong isang bahay, ang balita ay meron daw hong medyo wala na sa katinuan, yung naroon, ang sa kalungkot pa, naka-chain, ang kanyang po mga paso. Absolutely hindi ho talaga makakaalis. Kaya ho, siya ho ay namatay. Siya daw po naging cause ng sunog. So, napakatindi ho, nakasana magiging effect ng sunog. But once again, when we talk about spiritual, we need to keep our life, our faith, keep our life and our faith burning. Dapat po nagpapatuloy. So, just remember na kasana I've heard, I think I read that story na one farmer, siya ay, alam naman natin, nakasapag dumarating ho ang El Nino, talaga hong sobrang init. So just recently, classes are suspended. Tuwa-tuwa naman ng mga estudyante. Tuwa-tuwa. At maging kaming mga magulang, tuwa-tuwa din. Yes, hindi makapagbigay ng baon. Pero hindi rin makaiwas sapagkat tumihingi ng pangmerienda na kahit nasa bahay. So, again, hindi naman totally tayo natutuwa kasi sila po ay nasuspend ang kanilang klase. Kasi gusto rin natin sila po ay matuto. Although po nagpatuloy naman mga klase. Some are online. So, we have scenario sa atin, sa Pilipinas, na kapag El Nino, sobrang hong init. And I've read the story of a farmer na kasi during the time of El Nino, what he did as a farmer, he keeps on
He keeps on digging. So patuloy siya sa isang pagiging magsaka. Wala siyang ginawa kahit mainit. Talaga naman nagbubungkal ho doon sa kanyang pong taniman. Na mayroon siya pagkaplano, gusto niyang tamnan. Kahit El Nino talaga ho nagtsatsaga siya. At ang mga kapwa niya mga magsasaka ay nagtataka at pinagsabihin pa siya, bakit ka ganoon? Bakit ka sayang yung effort mo? Napakainit ano mangyayari? Walang tubig, walang ulan. So yun ang sa kanya. But again, this farmer he keeps on digging. Talaga tuloy-tuloy siya bagsakan. And all of the sudden, months ang lumipas, all of the sudden bigla umulan. And then yung kanya patuloy na pinagbubungkal ay talaga isa sa nag-benefits doon po sa pagdating ng ulan. They never knew nakasaan din because the weather system ay nagsasabi El Nino. Kagaya po ng panahon natin ngayon, sinasabi nga po ay tag-init. Pero all of a sudden, ngayon medyo malamig. Kailan lang medyo umambon, nag-ulan. So talaga paiba-iba na panahon. Wala ho tayong talagang katiyakan na kung saan ay masusunod na pag sinabing tag-init talaga. Kung sinabing tag-ulan talaga. So nag-iiba na ho ang panahon. So talaga naman pong totoo ho ang mga binabalita na talagang ang panahon natin ngayon ay talaga paiba-iba na. So this man, he was fortunate because all of a sudden biglang umulan at ang pagulan ay talaga naman it takes days. At yung kanyang pinagbubungkal na lupa ay nakinabang at naging maganda ho. At tuloy nga po alam natin sa mga magsasaka, mahalaga ho ang tubig. So sa kanyang pagtatanim, and of course, natin nagkaroon ng bunga. At yung mga nangungutya sa kanya, nagsasabi sa kanya, walang saysay yung pagbubungkal mo. Sila yung mga tao na kasaan ay nakatungangan na lang sapagkat yung kanilang ay yung nakita nila doon sa magsasaka ay naging maganda ho resulta. But sila of course, sila naman po ay nagbungkal during the time. Pero again, that happens in life. That happens in life na kasaan we never know na mangyayari. And that is why po na patuloy natin pakahandaan. Last March 5, birthday ng ating nanay Edith. So alam naman ninyo kung ano nangyari. May kita ho natin social media, nakapost, videos and pictures were there. Birthday, talaga nagpa-birthday si nanay. Nagpa-birthday siya doon sa tao. Hindi lang binigyan ng cash, dala ng pera. So that was talaga namang nasasabi hindi inaasahan. Hindi inaasahan na mangyayari. Si Nanay Merly, it was March 7 ba? Na siya ay with the Lord. Tama po ba? It was March 7. Is it right? Just March 7. At he is at the paradise na sinasabi. And really, she's now enjoying the presence na meron po. Unlike nakasaan nandito, nakasaan full of sufferings, physical or naman. We have also sisters in Christ, although ang kanya pong husband ay never been dumalo sa church. But as I've heard sa taong yun ay there were a couple or a family before na dumadalo sa day by day. So nakakadalo rin. Although hindi na nadadala sa CBCC, member na natin sa CBCC, pero yung kanyang husband ay for whatever reason it is, hindi na dadala sa CBCC at hindi na nakasamba. And he is 62 years old at kahapon naman po siya ay katulad ni Nanay Meli with the Lord. Although po, we really don't know when it comes to whether he or she goes with the Lord. It's only God. Siya lang nakakaalam. Wala nakakaalam sa atin. Kung ang taong yun o kung sino man ay kung saan ay, it's only God. Pero we come to the point na wala sa laki, wala sa liit, wala din sa edad. Kapag ang isang tao ay kanya kukuminat in faith na tawag ko nakatakda. But on our part as a Christian, bawat isa po sa atin bilang mga manampalataya, again, we do not know when. Hindi natin alam kung kailan. Baka yung katabi nyo, baka ako na sa harap nyo, nobody knows. Really, nobody knows. Kasi kung alam mo natin na kung saan ang isang tao ipupunit, talagang siguro paghahandaan natin ang gusto.
But again, nobody knows when. And our part as a Christians is really malino po, realization po sa atin, na para po sa atin, life and even death, it is not in the control of any human. It is only in the control of God, in the hands of the Lord. Nakatakda po. That's what the Bible says in Hebrews chapter 9, verse 27, nakatakda. Misa sa taong mamatay. And then after that, is judgment. So alam natin on our part, na kung saan ay meron mong oras. Ecclesiastes chapter 3. No, there's a time to be born. There's a time na kung saan ay for somebody to die. Everyone has a time. So nobody knows. So limitado po ang ating oras mo dito. Kaya po, merong tinatawag po pagkakita. And that's why we do not pursue only the things of this world. Again, we do not pursue only the things of this world, but the will of God's word. We are to be reminded how important it is when we talk about God's word, the will of God's word. No, just recently, galing mo kami sa lugar ng South Point. I think it was Friday. And there are, I think, almost 20 person na mga construction. And the good thing is, we have given a chance to share the word. And really, we do emphasize how important it is na kung saan magkaroon po ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. It is not because that we are the CBCC. It is not because that we are born again. It is not because of our religion. But it is something na kung saan to realize how important it is. Because if we acknowledge the Word of God, we acknowledge who that Word. No. In the book of John, first chapter pa naman, tinutukoy na doon kung sino ang salita, and that is the Lord Jesus Christ. And we know, in John 14 chapter 6, we know, now we cannot go into heaven, into our Father in heaven, without the Lord Jesus Christ. So kaya ko pinapahalaga mo natin. We are not just to share the Word of God para may pagmalaki. Okay, kami, meron akong nadalas sa Panginoon, kami ay mga born-again Christian, kami ay CBCC, hindi ko ganoon. We are giving them and sharing them the Word of God because we know how important the Word of God in our lives, not only for them, hindi lang para sa kanila. So this reminds us that we do not pursue. Hindi natin basta lamang po hinahanap yung mga bagay sa mundo ito na alam mo natin, marami ho. Kaya nga po, mayroon ng mga pinapasok dahil sa paghahangad sa mga bagay. Maraming mga magnanakaw, maraming mga gumagawa ng masama sa paghahangad ng mga masama sa mga bagay ng mundong ito. But again, on our part as a Christians, we are not to pursue only the things of this world. Hindi ho yun ang ating pong pakanaisin. So in other words, we are to pursue God. Hanapin ho natin ang Diyos. Because at the end of the day, as again, it reminds us that nobody knows when our life will end. Nobody knows. And that is why we are to pursue God. Hanapin ho natin si Lord. Hanapin ho natin ang Diyos. Wala sa bata, wala sa matanda, wala sa edad, wala sa malakas ka pa, wala sa ganoon. And then we know that the Word of God reminds us. Kaya sabi ko ng 1 John chapter 2, huwag ninyong ibigin ang mundo o mga makundong bagay. Ang umiibig sa mga ito, hindi umiibig sa mga. Whoever loves this world does not love God. Madaling sabihin, I love you, Lord. But if we just saying it, pero hindi talaga natin iniibig ko ang Lord, ang Diyos. Talagang iniibig natin ang mga bagay sa mundo ito. Sabi ko niya, malino po. Malino na it is really not the kind of love na totoo. So, verse 16 it says, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig na laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. It's very clear po na kung saan, kung ano ho ang ayaw ho ng Diyos. Mga kamunduhan, mga masamang hilig ng laman, mga pagnanasa sa mga nakikita ng mata. Is it really na meron po nowadays, in reality? Meron po. Hindi ho may tatanggi, hindi ho may tatangi, hindi may tatago ang realidad na kung ano mang meron po sa mundo nito. Na sinasabi ho, henerasyon na kasaan ang teknolohiya ay very open. Just one click. No. But it's up to us. It's up to us to decide
kung sino talaga po ang iniibig natin. Is it really God or the things of this world? So ang mundo at lahat ng bagay dito sa hinangad ng tao ay mawawala. That's the truth. The Lord Jesus Christ, He keeps on telling us and telling you the truth. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Yun ho'y mababasa mo natin sa Biblia. Pero alam mo natin, in spite of the truth that comes from the Word of God, we know that in some instances of our lives, we disobey God. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Anything in this world, wala mo tayong madadala. And anything in this world, when that time comes, maglalaho po yan. So you would like to see the passage in 1 Peter chapter 1 was speaking to early Christians living in a time of immense persecution under Roman Empire. That's the situation during that time. Nakasaan po talaga hong pag-uusik ho ng mga Kristiyano, ng mga Romano ho, ay talagang matindi during the time. And we can see that their faith frequently subjected to brutal treatment. Hindi ho naging maganda. We would like to emphasize na kung saan ay having a right relationship with the Lord, although there is the word na kasi abundant. Gusto natin marinig ho eh. Nang isang tao ho na kay Kristo ay talaga ho nandun ho, anak saan eh, yung word na abundance. Gusto natin yun. But that is not literally na kung saan it talks about material things. Because even though, alam mo natin, napakarami yung mga tao, we can say that these people are very wealthy, but deep inside, they are really sad. Hindi mo sa dami mo ng kayamanan. And those people, nakasaan na yung masasabi natin, naunang ho sa atin with the faith that they have, and most especially, mas nakasama pa ho nila yung talaga hong ang ating Panginoon Yesu Cristo, but even though, ay talaga naman ho, matindi ho ang pagtrato sa kanila. With the hardship they experience, it will be easy for the early Christians na mawalan mo ng pag-asa at kung saan ay maging distracted po sa kanilang po mga circumstances. So despite their present sufferings, Peter encouraged them to view their lives within the context of God's ultimate plan of redemption. Yun mo, pinakamaganda. Yung katubusan, yung plano mo ng Diyos na katubusan. And that's one thing na makita ko natin sa mga tao to, the fire keeps burning in their lives because they know, alam mo nila kung ano ho ang plano ho ng Diyos. Alam mo nila kung anong purpose ho ng Diyos sa kanila. Na sila ho na mga manampalataya na sumunod kay Kristo, alam ho nila. So paano ho natin mapapalapit ang ating mga sarili sa Diyos para sa sinasabi natin paghahanda? It is not just by means of physical preparation, na alam na naman ho natin, sinasabi na sa atin, but we talk about spiritual preparation. At mangyayari ito sa pamagitan po ng 1 Peter chapter 4 verse 7 na nagpapaalala po dito sa mismo sa talatang ito na mahalaga po ang makita ang papalapit na huling panahon. We already heard this a lot of time. Kung yung pong salita na pasaan, the second coming is very near, malapit na ang pagdating, napakarami na ho natin mga narinig. And it seems na kapag po narinig, parang binabaliwala na lang eh. There are some, hindi naman po nila lahat. There are some na kasaan we talk about the second coming of the Lord, and kung saan ay parang familiar na sa atin, nakasanayan natin, parang okay lang, pero wala talagang yung totoong paghanda. We need to see this in the context na kung saan po, and perspective doon po sa pagiging mga manampalataya. Kaya for 1 Peter chapter 4 verse 7, malapit na ang katapusan ng mundo. Ito ho yung tinutukoy natin na mahalaga ho na makita ho natin. Mahalaga na makita ho natin ang papalapit na huling panahon. Kaya ho, sinasabi po ng talata na saan malapit na ang katapusan ng mundo. So, the end times refer to the second coming of Jesus Christ and finally God's plan for the world. And later on po, ay talaga ho, mas may kita ho natin. Not only with this truth na nagpapaalala po sa atin, it talks about the end times, na kung muling pagbabalik ng ating Panginoon. And the end times is crucial for us believers because it shapes our perspective and influence on how we live our lives.
Kapag nandun ho, yung pananaw natin, tama ho yung pananaw natin na kasaan ay ang muling pagbabalik, malapit na kanyang pagbabalik, ay sino ho ba ang dapat po na kasaan ay magbibigay ho sa atin po ng lubos mo ng kanuwaan, walang iba ho ang Diyos, at ang ano ang ibig ho niya sa atin ay kung saan po ayusin ho natin ang ating pong buhay sapagkat malapit na po siya sa kanyang pagbabalik. We don't want to see our lives na kasaan one of the five virgins na saan po, there are 10 of them, 10 women, and 5 of them are, sabi po doon, 5 of them are foolish, and 5 of them are wise. We don't want to see ourselves na kasaan na isa sa 5 na kasaan mga hanga na hindi naganda sa pagbabalik ng Panginoon. We need to see ourselves that we are prepared. So that is why it shapes our perspective and influence on how we live our lives. Dapat po, hinuhubog ko tayo. No? Dapat po, minumod na ho natin ang ating pong buhay. Nakasaan po, kung saan po ang katotohanan ng kanyang mga salita, nagpapaalala po sa atin na malapit na ho ang kanyang pagbabalik. Pero ho, marami ho. It's not, hindi naman totally ho, pero marami pa rin po. Ang kung saan talagang umaayon po sa kung ano man ang tinatakbo ng mundo nito. We need to fully understand the relevance of end times because it reminds us of the temporary nature of this world. Sabi ko natin kanina, ang lahat ng meron sa mundo nito maglalaho, even our lives maglalaho. And the ultimate hope we have in Christ's return and the establishment of God's eternal kingdom, that's the only hope that we have, yung pag-asa ho na yun sa kanyang pagbabalik na kasan ma-establish na yung sinasabi ho ng Diyos na kasan binibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Because in this world, it is temporary. Everything we see, even our lives, ay ano natin mawawala. So we need to fully understand the relevance of this. Kailangan natin makita bilang mga manampalataya kahalagahan po na sinasabing nalalapit na wakas sa lahat ng bagay. Because then we need to fully understand na kasaan assuring us believers that God will fulfill His promises about ultimate redemption because it reveals God's faithfulness. Yung katapatan ng Diyos, yung katarungan ng Diyos, yung soberanya mo ng Diyos, kinakailangan natin kung makita. The nearness of the end of time serves as a reminder to prioritize our relationship with God and to live intentionally for His purpose. Every time po, nakasanay, we have given a chance to share the word. I do not emphasize on kasaan religion. And everybody knows na kasaan din hindi dapat po religion ang ating in-emphasize. It's about the relationship. Because what happened during the first encounter of man through Adam and Eve, alam mo natin, yung relasyon, magandang plano ho ng Diyos from the very beginning, bago pa ho ang kasalanan, inapaganda ho ng plano ng Diyos. Given the chance, nung likahin ho ng Diyos ang tao, given the chance to manage. But unfortunately, because of sin, nawala ho yun. No? And curses and consequence ay naranasan. And we need to see ourselves na kung saan it's about our relationship and to live intentionally for His purpose. So kaya mga kapatid, we need to see ourselves na talaga hong nanuhin totoong layunin. We do not just exist for something else. We do exist for God. And it is God who will continue to use us if we are open. No? Kasi kanina po, tinalakay ho namin about sa Sunday, Adult Sunday School, tinalakay ho namin about repentance. No? We discussed about repentance. And that particular topic, I made a question na kasaan, a question na sa pagsisisi ba ay sino ang kumikilos sa tao para siya ay lalapit sa Panginoon. Because in the book of John, ang sabi doon, walang makakapunta sa akin kung hindi dinala sa akin ng Ama. There's a scripture na kasanak unless that a man or a woman that dalhin ng Diyos sa Kanya ay doon lamang po doon lamang masasabi na talagang kikilos ang Lord. That unless when we talk about repentance, when we talk about salvation, sabi nga po ni Ephesians chapter 2 verse 89, familiar po tayo, it's not by merely our own good works. Hindi ho sa
naging mabuti tayo sa ating ginagawa. No, Ephesians chapter 2 is very clear for us that we are saved by grace. And that grace that grace comes from God. Hindi yun ang nanggaling kay kanino, hindi naman galing po sa atin. It comes from the Lord, and it is God who works para ang sino man ang nais po niya ay talaga kumilos po niya sa buhay po niya, kaya nakakalapit po ang isang tao, not because himself that we are, na masasabi natin, kaya ako naligtas kasi ako lumapit kay Lord. Hindi ho eh. Hindi ho yung pong sarili nating effort, ang masasabi po na kasaan I am very much sure I am saved because I am the one who come to the Lord. Not unless po na kumilos mo muna ang Lord sa buhay po natin, that is why we make a step. Naiintindihan mo natin? Na makita ho natin ang intervention ng Lord, ang soberanya ng Lord na siyang kumikilos sa tao. Katulad ho sa tinalakay ho namin kanina na kasaan ay about repentance. And again, if we as His children and Christians, born again Christians, or whatever we can call to ourselves, if we do not open our heart, if we do not open our lives, and if we do not surrender our heart and our lives to the Lord, parang sinasarado natin ang gusto. Kung isasarado natin yan, ilalak natin yan, ipapadlak natin, wala makakapasok ko dito sa pintuan. But because it is open, we know that anybody, kahit pa sabihin ng mga tagalabas, kasi pwede yung pumasok dahil sila ho. At pwede yung may pagkakataon because they open their heart. First, their willingness. But because God sees their willingness and that God, our God, again, layunin na naman ho. Yun ho ang tinutukoy ho dito. So to have a sound judgment and sober mind is renewing our minds through the study and application of God's Word. Kaya ho, reminder po sa atin ng Romans chapter 12, alam mo natin sinasabi sa mga talatang ito, kaya huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa niyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. No, the pattern of this word are we are to avoid, and we can only avoid that if we have a wise decision. Hindi naman natin masasabi ko talagang galing po sa atin. We need to rely on God. We need to trust God. We need to surrender to God. That's why we keep on surrendering to Him because He gives us that wise decision. Hindi sa sarili natin. And in Philippians chapter 4 verse 8 it says, bilang pagtatawag sa mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. That's one thing that reminds us na meron ng matalino pagdidesisyon. Kaya sabi ko, lagi nating inisip ang mga sinasabi ko diyan. So the significance of wise decisions and controlled mindset help us to maintain clear and disciplined mindset amidst the distractions and temptations of the world. Ang mga tukso ng mundong ito, ang distraction ng mundong ito, ay nariyan mo. It keeps on going. It involves being vigilant, self-controlled, and focused on what truly matters in light of the nearness of the end times. Again, it talks again the nearness of the end times, and we must be vigilant. We must have self-control, and that only be happen if we have a wise decision. It also enables us to discern truth from falsehood and to resist the pressures to compromise our faith. Nadi-discern mo natin kung anong mali. It helps us to avoid being deceived by the other worldly pleasures and ensure that we make decisions in line with God's will. Na hindi tayo mahuhuk, hindi tayo madadala sa mga makamundong kalayawan. Hindi tayo madadala kapag meron tayong sinasabi pong matalinong pagdidesisyon. Kaya sabi po ng Titus chapter 2, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin ang talikuran kasamaan
at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos. Mamuhay tayo sa mundong ito ng matuwid. Mamuhay tayo sa mundong ito na makadiyos. So that's why we should be after God. We pursue God. We do not just pursue anything in this world. Because we know kung ano ho ang dulot ng mundong ito. Sabi pa sa verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, while we are waiting, we are now at the end times, we are now in the nearness of end times. Hintayin mo natin ang, sabi pa ito, napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang sa tagapagligtas na si Yesu Cristo. That's one thing po, that we must be excited. Excited tayo. Hindi lang tayo excited ho na kung saan ay mayroong mga celebrities o politicians na kung saan ay nariyan at mga nagbibigay ng kung ano-ano. Nagsasabi ng mga pangako. We must be excited on the second coming of the Lord. We need to have a wise decisions in life as Christians. Kailangan natin. And that involves self-control, discipline sa buhay natin that can redirect our focus to God in our relationship. Kaya ho, it involves decisions, it involves discipline. So like an athlete, sabi ho ng talata, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan marami sumasali, ngunit isa lang ang mananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. There is really what we call not just na kasaan ay talaga naman kung masasabi natin pagsunod kung wala naman kung disiplina. Kung may pagsunod kung wala naman yung matalinong pagsunod at desisyon. Just like an athlete. At ang bawat manlalaro na sasanay ng mabuting disiplina sa sarili upang makamit ang gantimpala, ginagawa niya ito para sa gantimpala hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. Yun po ang ating hinahangad. Nasabi ko sa 26, kaya nga may layunin at direksyon ang isang pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupin ko ang masamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos ko ipangalang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Andun ho, patuloy na kasaan ay makita ho natin ang kahalagahan po ng matalinong desisyon. Sabi niya po Sir Pablo ba? Sinasabi niya sa bandang huli dahil baka pagkatapos ko ipangaral ng magandang balita sa iba, ako pang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So he needs that kind of wise step and decisions in life. Yun yung mahalaga makita ho natin. So paano ho natin mailalapit pa ang ating sarili sa Diyos? Sa spiritual mo na paghahanda. Una nga po, na kung saan ay makita mo natin sa pamagitan po ng pangunawa na sinasabi po ng unang Pedro chapter 4 verse 7, malapit na ang huling panahon. Kinakailangan na makita ho natin at maunawaan ang hindi naman po na malapit ng panahon, kundi makita ho natin, maunawaan na mahalaga po ang paggawa ng matalinong desisyon. At na pangatlo po, makita ho natin na makita ho natin yung pong pangunawa. Sinasabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 7 na mahalaga ang manatili po sa pagkonekta ho sa Diyos. How are we going to connect sa Diyos? Sabi po ng talata, nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. It's about prayer. It is something po na kasaan ay ginagawa ho natin. It is not only during Wednesday, but it is our responsibilities to connect with the Lord every time, every moment of our lives. We are to connect to the Lord through prayer. Sabi mo, nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Kaya ho, mahalaga na makita ho natin yung pong pag-connecta ho sa Diyos. So the urgency of connecting with God, the purpose of prayer, upang tayo makapanalangin. And connecting with God through prayer is crucial for our spiritual preparation. As the end of times draw nearer, palapit na. And without our connections to the Lord through prayer,
Sabi nga po, it's really crucial for spiritual preparation. And we need to keep on going to prayer. Pero nakakalungkot, there are only few. No. During Wednesday, during prayer meeting. But okay, maintindihan naman natin, pero wag naman ho to the point na kung saan ay maging po sa sarili nating mga tahanan o mga pagkakataon na binibigay po sa atin ay kinakalimutan naman natin to connect with God in prayer. So it becomes increasingly important to strengthen our relationship with God, deepen our faith, and align ourselves with His will. And in the face of uncertainties and challenges of the end times, connecting with God through prayer allows us to find guidance and direction. And we need that. Kailangan natin na upang tayo pigabayan sa ating pong patutunguhan. And that is through prayer. Ang pag-connecta ho sa Diyos. It enables us to seek His wisdom, discern His plans for our lives, and make decisions that align with His purpose. Kaya kung minsan nawawala, nalilihis, dahil kinakalimutan ho ang pag-connecta ho sa Diyos sa panalangin. And that's really important for us. That connecting with God in prayer provides comfort and strength during difficult times. Kapag dumating, nakasalantin na napakahirap po na sitwasyon, we are to connect with God in prayer. And He will provide comfort, strength. And we know, hindi lamang po yan. As the world around us may be filled with turmoil and distractions, prayer allows us to find solace in God's presence, experience His peace, and draw strength from His unfailing love. Alam mo natin, katotohanan po sa pagiging Kristiyano, alam natin po ay may mga tinatapong sufferings in life. Hindi po lahat po yan ay kung saan tinatapong bed of roses, minsan po bed of nails. As a Christians, as a true Christians, we know that the word sufferings will truly come, mangyayari darating. Kahit sa anumang marami pong mga gulo sa ating kapaligiran, but we are to see ourselves in prayer. Huwag natin kalimutan kung gaano kahalaga ito. So that connecting with God through prayer encourages us to prioritize our relationship with Him. Na binibigyan natin po na importansya, pinaprioritize natin ng Diyos. It reminds us, it prompts us to invest time and effort in cultivating a deeper connection, fostering intimacy and experience the transformative power of presence in our lives. Yun ang pinakamaganda. That's why kung gusto natin magkaroon po ng mas intimate pa sa Lord, let's continue to talk to Him in prayer. Huwag tayong manghinawa. That connecting with God through prayer in the midst of the nears of the end times will help us live with purpose. Kaya huwag natin kalimutan po palagi kung kumonekta sa panalangin, sapagkat kung malaman natin kung ano layunin natin sa mundo. It reminds us of the eternal perspective and encourages us to focus on what truly matters, kung anong mahalaga. Loving God and others, sharing the gospel, and making a positive impact in the world. Kung gusto natin magkaroon ng tunay na impact, let us keep on coming to the Lord, connect with the Lord in prayer. Kung anong mahalaga sa buhay, sasabihin niya po sa atin. By recognizing the urgency of connecting with God in prayer, we can prioritize our spiritual relationship, seek His guidance, find comfort, strength, and live with purpose in the midst of the approaching end times. Ito ay mga paalala po sa atin. Kaya sabi ko ng Philippians 4, pakita niyo sa lahat ng kagandang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat na pangailangan niyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Tingnan mo dito. Again, it talk about end times. Malapit na dumating ang Panginoon. At sa kasunod, it's about connection. We are to connect to the Lord. That's why through prayer. No? Binibigyan natin po ng emphasis ho ang mga talatang yan. Mga kapatid, this is not new. Hindi na ito bago para po sa atin. Hindi ito bago sa atin na marinig. Nagpapaalala po sa atin tungkol po sa nalalapit na pagdating, malapit na katapusan. Minsan po, nalilihis lang po tayo. Nalilihis po yung ating pong direction. Nalilihis po tayo sa dapat mo natin pong pagtuunan ng pansin. Nalilihis po tayo sa kahalagahan ng buhay na hindi lamang po puro material ang paghandaan mo natin.
kundi po, we are to redirect our focus in relation with our spiritual preparedness. Kinakailangan natin makita. At sa mga ito, again, kanina pa ho natin in-emphasize. We don't know kung kailan ang buhay natin. Pero ito ho, gusto ko pong iwanan. We don't know which come first. Either the Lord will come or either our life will end. Alin mo sa dalawa? Kung madatnan tayo, buhay pa, or kung dumating siya, wala na tayo. Alin mo sa dalawa? But this is something that reminds us kung saan dapat tayo magpo-focus. It's not about just temporary. It's not just about kung ano man ang meron sa mundo ito. We are to prepare spiritually. And with this, I do believe the Lord is continue working in our lives, in our heart. As we come to the Lord and continue to commit our lives, surrender our lives to Him, love Him more, and serve Him more. Kung ano magagawa natin, the very least that we can do, huwag natin ipagkait. Shall we all rise? This is the day that the Lord has given to us, reminding His word, reminding of Him, of our relationship to Him. We don't want to waste this opportunity. Hindi natin sinasayang pagkakataon nito. As the Lord, as God is expecting His children to come. We might have some failures in life in the past. We might stumble, tayo man marami po yung nadapa, natisod. But God has given us a new day, reminding us a new opportunity to start all over again. Every time that we see ourselves humihinga pa, gumigising pa, we're not just only to thank Him, but we are saying to the Lord kung ano ang layunin pa niya sa buhay natin. It is not just a matter of pursuing what we need for our family, although it is our responsibility. But at the end of the day, all that we have, kahit ano pa man, iiwan din mo natin. And we must make sure of our lives na kapag dumating yung time na yun, alam natin, may katiyakan tayo. It's between you and the Lord. It's between I and the Lord. No one can judge us, but it's between God and each and every one of us. Let us take this moment to humble of ourselves. Nagpapangbaba at kinikilala ang Diyos, pinupuri ang Diyos, sinasamba ang Diyos kung sino siya sa buhay natin. Yes. The Lord Jesus Christ have said this. Come to me, all of you who are heavy laden, who have burdens. The Lord Jesus Christ said, come. In our life, sa buhay na meron na binigay sa atin, kung hindi man natin na-please, hindi natin nabigyan ng kagalakan, hindi natin
patuloy namin inilalapit sa iyo ang aming mga buhay na ito, na maaring nagkulang kami, na maaring hindi ikaw ang naghari sa aming mga buhay. Maaring ang sinusunod namin ay ang sarili po namin. And now, you gave us this opportunity to come in your presence. And you will continue, Lord, not just to recognize each and every one, but you acknowledge our prayer that comes from our heart. For all the failures, for all the mistakes, for all the sins, sa aming mga kakulangan, here we are. Ilalapit namin ang aming pumuhay po sa iyo. Natuloy nga po, Diyos, we really don't know when that time comes, when the end will come. But surely our lives will end in this world, because you prepare a place for us where we will be there forever and ever. You prepare a place for your children in eternity, because this world that we have, we gotta live this world. Ito di nga pong maglalaho. Lord, we come. Gamitin mo po ang bawat isa, na sa bawat araw na binibigyan niyo po sa amin, hindi namin sasayangin. Gamitin mo. Binubuksan namin ang aming puso, ang aming buhay sa iyo, ang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas, bilang aming Panginoon. Binubuksan namin. At ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay upang maging kagamit-gamit po kami para sa layunin mo, para ang makanyag, para ang malakila ay ikaw at wala nang iba. Bilang aming Panginoon, sa dakong ito, Diyos, we are not just your children, not only in the four corners of this place, but at the time, Lord, that we will leave this place, we are the light, we are the salt, we are your children na gagamitin mo. O mapatuloy, ang iyong pong mga salita ay aming may pahayag sa pagkakalam namin ang kalagahan ng mga salita ng sino man natatanggap sa iyong mga salita. Ikaw tinatanggap at hindi kami. Kaya po, Panginoon, dito kami, patuloy po, pinagkalog mo na, O Diyos, ang aming mga pangailangan. Ito man, Panginoon, sa katalinuhan, ito rin sa karunungan, ito man, O Diyos, ay sa lakas ng loob na ibinigay niyo na, Lord. We just need, oh God, to make an action. We just need to move forward. Sa bawat isa po sa amin, we just need to continue to pursue on what you are really, oh Lord, asking for us. Kung anong hinihingi mo, nagtuloy nga po, Diyos, yun ang aming hahanap. Salamat po, God. Salamat. Salamat na Diyos sa katugunan mo. Because you are our God who is able, and in you nothing is too difficult, nothing is impossible. In you everything that we need, everything that we ask, oh God, ay narinig sa ina mo. Father, we thank you. We thank you for this day. We thank you, Lord, that we keep this day for your glory and your glory alone. For your children will continue to exalt you. For your children will continue to praise you. For your children will continue to worship in spirit and in truth. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. In the name of our Lord Jesus, in the name of your Son, our Lord Jesus, our President, this is our prayer in Jesus' name.
pong salamat sa kilang Diyos sa mga ganito at muli kami nakapakinig ng iyong salita para sa tibay ng aming buhay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Kristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman.